Tanggal na. Ay, ikaw mo po diyan? Masayang pagbati, mga ka-DIY. Ngayon po ay papakita na naman natin ang paraan ng pagpapalit ng nasirang faucet gamit ang monkey wrench, dalawang monkey wrench at Teflon tape. Yan. Siyempre kasama na rin yung makeover ng ating sink na masyado nang marumi, napakarumi na kasi matagal na po na ito ay hindi nagamit dahil sa pandemya. Ngayon ay ating i-revive dahil brigada time na naman. Samahan nyo ako. Ayan po kung nakita ninyo yung ating faucet, kahit anong gawin na pagpipihit ay hindi na po mamatay-patay yung tubig, kaya atin ang papalitan gamit ang monkey wrench, dalawang monkey wrench, at ito po ay atin ang papalitan. Yan po, nakita ninyo rin ang sink. Kailangan din natin siyang i-makeover kasi baka mayroon ng face to face, at least malinis na po. Gagawin natin yung first part ng paglilinis, at una natin gagawin ay yung pagpapalit muna ng mga bagong faucet. Nakita naman natin kung gaano ka sira na yung nangyari dito sa ating faucet. Yan, dinagay ko na po yung bagong faucet na may Teflon tape. Ang purpose po ng Teflon tape ay para hindi magkaroon ng mga leaking. Yan. At akin na pong hihigpitan gamit ang monkey wrench. Ayan, kitang-kita naman po na hinihigpitan na ng iyong lingkod. Napakadali lang. Pero hindi ko na po na-off yung tubig kasi maraming gumagamit po. So, kailangan na lang natin ng mga pinagbabawal na technique. Yung kailangan paandarin yung isa para hindi masyadong malakas ang pressure. Ayan, nakabit na yung isa. Kitang ninyo po, yung kamay ko na masyadong marumi kasi kagagaling ko lang mag-repair ng printer. Tinanggal ko yung ink. Yan po. Nakatapos na yung isa na naman na faucet. Ayan, kita na naman ninyo. Nilagay ko na naman yung monkey wrench at nilaluwagan na yung isang faucet. Yan, kinabit ko na naman. Of course, palaging mayroong kasamang Teflon tape. Yan, para, sabi ko kanina, iwas ang leaking ng mga tubig. Kaya, at mamayang konti ay lilinisin na natin ang ating lababo o sink. Matagal-tagal po, halos isang taon na hindi nalinis kasi hindi naman ito napupuntahan ng mga estudyante. Masyadong malayo. Kaya ngayon po ang time, dahil brigada time, makeover time. Gamit ang muriatic acid. Buhusan muna natin ng muriatic acid ang area na lilinas natin. Kung titignan ninyo, bumubula po yung muriatic acid.
laging tandaan, mag-ingat po sa paglagay ng muriatic acid. Sapagkat kung mali yung paglagay, halimbawa, inuna mo yung muriatic acid sa liquid, may posibilidad na yung mata mo ay matamaan. Kailangan yung liquid, yung tubig ang mauna kaysa muriatic acid. Yan po ang inaituro ng science, yung solvent at solute. Yan, naalala ko yun. Yan, tingnan ninyo. Bumubula-bula po yung ibig sabihin, masyadong marumi yung ating lababo. Pero ngayon ay kailangang balik natin sapagkat parang nakikinikita ko na babalik na sa normal ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Ayan po. Kasalukuyan ko na pong kinukuskus gamit yung steel brush at yung scraper. Dumating yung aming utility, tumulong sa akin kasi inutusan sa kanina. Ngayon dumating na at hindi rin makapaghintay. Tumulong na ang ating utility. Salamat. Kita naman ninyo kung paano nagkaroon ng pagbabago ulit ang sink ng ating lugar. Ayan. At siyempre, hindi rin nakatiis. Dumating din yung ang aking partner. At tumulong din. Yan. Nahugasan na. Unang pugso ng paglilinis. Tingnan ninyo, nagkaroon na ng kulay. Nagkaroon na ng tingkad yung dating maruming lababo. Galing talaga ng aming utility at utility na guard pa, Tonton. Thank you. Yan. Laging tatandaan lang po naman na safety first. Tingnan ninyo. Lumilinis at lumilinis na. Palapit ng matapos. Ginamitan din ng scraper at steel brush kasi masyado ng makapal yung dumi. Yan na po. Babalikan natin yan para sa final cleaning. Kasi mayroon talagang naiwan pang mga dumi. Mahirap tanggalin. Ayan. Kita naman natin po. Inako na ng ating utility yung paglilinis. Ako'y nagpahinga muna. Nandito sa gilid. Ayan. Ginamitan din ng papel de liha or sandpaper para makuha talaga yung mga dapat makuha. Kasi talagang walang forever. Ayan. Kita naman ninyo. Dahan-dahan na. Yung dalawa ng utility natin ang tumulong. Tulong-tulong, sama-sama. Brigada Eskwela.
napakagandang tingnan pag ang paligid o ang lababo ay malinis. Ayan. Ayan po. Talagang hindi pa makuha lahat. Yung dumi, kailangan pa nating i-review. Kasi nakakapit na masyado yung mga dumi. Yung iba naman kasi yung lumot. Okay? Ilumot yung tiles. Hindi kasi nagamit ng halos 1 taon. At nagkaroon pa ng leak. Kailangan nating i-revive para magamit ulit. Kasi gagamitin talaga ito ngayon, panahon ng pandemya, para magamitin sa paghuhugas ng mag-aaral. Sana allowed na yung face-to-face at mabakunahan na lahat ang mga mag-aaral at mga guro para nang sa gayon ay makabalik na sa normal, hindi sa new normal. Malapit na po matapos. Talagang mahirap tanggalin. Pag tumagal, ayan, dumating na yung aking partner. Kumuha na rin ng panglinis at tumulong na rin sa paglilinis. Ayan, dahan-dahan niya in-script yung mga nasa gilid, yung mga itim-itim sa linya. Yan ang ating tututukan sa susunod. Okay, ngayon kunin muna natin yung mga panganay na dumi. Yan, okay. Sa Bisaya pa, ang mga magulang na mga hugaw. Yan po ang ating DIY. Pinalitan na natin ng bagong faucet, yung mga leakage na faucet. Ngayon po ay magagamit na yan at safe na. Wala nang leakage, mga tubig na tatagas sa tubo. At yan, kasalukuyan ng binubuhusan ulit ng panglinis na towel ng aking partner. Yan, ito ay isang part lang muna kasi masyado talagang marami yung dumi. Susunod na vlog ay makikita natin na napakalinis na. Okay, yan po ang aking DIY. Simple.